Mapagpalang umaga po, mga minamahal kong kapatid. Ito po ang inyong kapatid, si Monsignor Father Jaime Vicente po. Isa po akong exorcist, healing priest. Kaya marami po ang mga nagtataka, pwedeng natatawa. Yung mga natatawa ay hindi po nakakaunawa. Di po ba? Yung mga nagtataka, hindi rin nakakaunawa. Kaya narito po ako para ipaliwanag na maunawaan ng napakaraming tao ang bawat kalagayan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya po mga mahal kong kapatid, bago po lahat, itaas po muna natin sama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sa ngalan ng Diyos, Anak na si Jesucristo, Panginoon natin lahat na tagapagligtas ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Sa ngalan ng Diyos Espiritong Banal, na naggagabay sa atin ng mga gawaing kabutihan upang maging maayos ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. Yan po. Kaya po mga minamahal kong kapatid, kung nakita nyo ako sa ganitong kalagayan bilang pare, may mga time po na meron po talagang exorcist. No? Iba-iba po ang mga trabaho rin na exorcist. Katulad na nag-e-exorcise ng mga masasamang espiritu sa katawan ng tao, ang tawag naman po doon, deliverance. Deliverance, no? Pinalalaya sila sa mga espiritong nakagapos sa kanila. Kami naman po, mga exorcist, meron pong physical contact. Ginagamit po tayo ng Ama upang makipaglaban, nakikipagpambuno, physical na pambuno sa mga tao na sinasapian ng masasamang espiritu. Kaya iba po ang trabaho ng exorcist sa mga pare nagpe-perform ng deliverance. Hindi po dapat siya magtaka sa isa't isa. Talaga pong may kanya-kanyang gawain. Kaya ipaliliwanag ko po sa inyo lahat. Ang mga uri ng aktibidad na ginagawa ng mga masasamang espiritu sa tao. Dahil lahat po ng tao, alam nila pag nagdasal sila, protektado na sila. Alam nila pag nagrosaryo, nagsimba, umati ng prayer meeting, ay protektado na sila. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, totoo. Pero ang hindi po nila alam, sinisikap na mga espiritong masasama na makagawa sila ng isang bagay na ikagagalit o ikaiinis ng tao. Lalo-lalo na bago simba, kaatin-atin lang ng prayer meeting, kabasa-basa lang ng Bible, katapos-tapos lang magrosaryo. Di po ba? Yan po yung inaatake ng mga masasamang elemento. Kaya dapat, kaya nating kontrolin. May kasabihan po, no? How to control yung sarili mo para sa mga temptation. No? Dapat po kukontrolin natin. Kasi pag napikon po tayo
kahit bagong simba ka pa, bagong basa ka pa ng mga banal na aklat, pag napikon tayo, nabubuksan po yung daanan ng kalaban. Nabubutasan po tayo para magkaroon sila ng daan. O, naunawaan niyo yun? Minsan, karosa-rosaryo, di ba? Ang bukang bibig, nagmumura pa. Mga walang iya kayo, karosaryo-rosaryo ko lang, binibwisit niyo ang buhay ko. O, kita niyo. Asan yung salitang peace be with you? Di ba wala? Pero tandaan nyo itong araw na ito ay araw ng pagbabago ng inyong buhay. Kung nagugustuhan nyo lang po ang aral na ito, no? Pakitype nyo lang po. No? I-type nyo lang po, okay. Okay na po yun. No? Hanggang sa gawain ito, pagkatapos nito, marunong na po kayong magpalayas ng masamang espiritu at marunong na po kayong maggamot ng mga tao na biktima, no? Ng mga kulam, biktima sila ng masasamang elemento, katulad po ng tinatawag natin mga duwende, kapre, mga masamang elemento. Matututo po kayo, ito po yung araw. Kaya tandaan niyo mga minamahal kong kapatid, hindi po ito, no? Hindi po ito aksidente. Talagang napanood nyo ito dahil ang banal na Espiritu ng Diyos, ginabayan kayo upang mabuksan ang inyong puso, ang inyong kaalaman sa mga gawain na dapat natin gampanan bilang tungkulin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tuloy na po tayo. Ito po yon. Una sa lahat, bago matulog, humingi tayo ng tawad sa Ama. No? Kasi minsan po, pagtulog, hindi niya na alam na wala na siya sa ibabaw ng lupa. Hindi na pala siya nagising. Kaya hingi tayo ng tawad upang protektado ang ating banal na espiritu kung saan man may mangyaring hindi maganda, at least nakahingi na tayo ng tawad. Ganun po, Pangalawa, nagising tayo madaling araw. 2:30 o kaya 3 o'clock o 3:30 o 4 o'clock, no? Nagising tayo. Bakit? Totoo po, ginising kayo ng banal na espiritu para magdasal. Holy Spirit, wake up you to pray. To pray. Kasi po, alam ng Holy Spirit, yung time na yon, marami pong gumagala, no? Ng espiritu na kumukuha po ng mga espiritu ng tao. Dinadaan nila sa bangungot, dinadaan nila sa mga sakit na hindi na nagigising, mga panaginip na doon din magkakaroon ka na ng paghihiwalay ng buhay. Kaya yung time na yun, hindi pa sila nakakarating sa'yo, ginigising ka na. Gising anak, magdasal ka para hindi ka daanan ng mga masasamang espiritu na kumukuha ng buhay. Ang tawag sa kanila, espiritu ng kamatayan. Mabait, mabuti, no? Pero mahina ka, kukunin ka nila. Lalo-lalo na nananaginip ka, takot na takot ka, no? Kung mahina puso mo,
wala ka na. Kaya pagising, magdasal. Di nagdasal ka, tulog uli. Pagising mo, magpasalamat ka na sa Ama na hindi tayo napasama sa mga hindi nagising. Kaya yung time na yun, may pagkakataon pa na baguhin natin ang ating buhay. Kung nasa buhay tayo ng mga masasamang gawa, gawin natin mabuti. Di po ba? Kung manloloko tayo, umiwas na tayo. Huwag tayong manloko. Dahil one of the golden rules, no? Kung ano mang masama sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Kaya tumulong tayo sa tao. Mag-share, tumulong. Kung ano po yung kakayanan mo lang. Wala namang hindi naman pinepwersa. Katulad sa pagbibigay sa pulubi. Purbo ang pera mo. No? Purbo, tagi 1,000. Wala kang madukot na barya. Di ba? Hindi naman po masamang magsalita sa kanilang, kapatid, pagdaan ko, pasensya ka na ha. Pasensya ka na ha. Huwag mo sabihin puro buo pera ko. Pero tandaan nyo, talagang wala kang barya eh. May barya ka na. Dumating oras na may barya ka. Nakakita ka ng pulubi, pero hindi naman ang hihingi. Bigyan mo na. Ito yung pangako ko, kahit hindi siya yun. Kahit hindi siya yun na humingi sa'yo na pinangakuan mo, siya pa rin yun. Naunawaan niyo ba? Kasi ang Diyos, mapanubok. Ang Diyos ay nasa lahat. Kung nasa lahat ng mayaman, nandun din siya sa lahat ng pulubi. Kasi nandun siya sa lahat ng tao. Mayaman, mahirap, bobo, matalino, nandyan siya. Upang sukatin ang ating pagkatao sa harapan ng Diyos. Di ba? Siyempre, hindi mo na makita yung humihingi sa'yo. Nakakita kang pulubi. Binigyan mo yun. Parang binigyan mo na rin yung pulubing pinangakuan mo. Kasi pulubi rin yun. Kasi ang Diyos, nandun sa pinangakuan mo, ang Diyos nandyan din sa binigyan mo. Kuha niyo yun? Okay, salamat po. Isa pa po. Step by step po para mabago tayo. Para mabago tayo. Bakit po marami akong gamit? Alam niyo, pinagtatawanan po ako ng karamihan. Lalo-lalo na tumatawa sa akin yung mga pinag-aralan pa about Bible. Di ba? Kung may pinag-aralan ka sa salita ng Diyos, dapat hindi mo tatawanan yung lingkod ng Diyos. Kasi kita niyo mga kapatid, punta tayo sa gobyerno ng tao. Di ba may general? General ng pulis, meron. General ng army, meron. General ng mga sa vapor. May mga vapor po na maybe general. NBI, may mga general dyan, may mga hepe dyan. Lahat po yan may matataas. Pagtatawanan niyo ba yung mababa? Di ba? Katulad ko, sa kalagayan ito, mababa ang paningin nila sa akin. Mababa. Kasi ako po yung ako yung ibinabato sa mga labanan. Gera espiritual. Diba? Sila naman matataas, nagbabasa lang. Nagbabasa lang ng Bible. Feeling nila, kung nagbabasa sila ng Bible, mataas na sila. Feeling po yun. Feeling. Sa mata ng Diyos. Ang isang mababa
na sumusunod at tapat sa Diyos, mas mataas ito sa mga taong nagmamataas. Kaya may makasabihan, ang nagmamataas ay binababa. Ang nasa mababang kalagayan at naglilingkod ng tapat ay itinataas. Hindi niyo po ba alam ang kalagayan ng isang exorcist? Mas malalim ito sa mga nababasa nyo sa salita ayon sa Biblia. Mas mataas po ang uri. Kasi po, ang isang exorcist ay nasa mga gawain na naaayon sa kalooban ng Diyos. Gawain. Tingnan nyo? Kaya ang pagbabasa, basa-basa, pero walang gawa, ay patay na pagbabasa. Kasi pagbabasa po ng banal na aklat ay isang uri ng pananampalataya. Kaya nakalagay po, no? Ang pananampalataya na hiwalay sa gawa, yan, katulad po yan no, sa 2.26 ng Santiago. Ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay na pananampalataya. Kaya, para po sa mga mangangaral, kung anong po mga aral nyo, at nakakakita naman kayo ng mga ganitong uri ng taong katulad ko, na tapat na naglilingkod sa Diyos, huwag nyo kaming pagtawanan. Kasi, nababasa ko ang mga paratang. No? Kasi po paratang eh. Ano ibig sabihin ng paratang? Nabasa niyo ba sa banal na aklat? Huwag kayong magbibintang. Ang pagbibintang ay isang uri ng paratang na walang katotohanan. Nauunawaan niyo po ba? Kasi, hindi niyo binabasa yun. Ang binabasa niyo lang, yung para pang paratang niyo. Sino pong pare ang nagturo na sambahin ang rebulto? Turo niyo sa akin. Ako mismo aawayin ko yun. Wala po eh. Meron nagtuturo, hindi pare. Bakit daw sinasamba ang rebulto? Yun nangangaral sa inyo. Pastor, kung ano-ano. Di ba? Yun ang utos nila eh. Kita mo yung mga Katoliko, sinasamba rebulto? Hindi po. Matuto tayong umunawa, malaman natin, kasi hindi nyo alam ang nilalaman ng puso ng bawat tao. Hindi nyo alam. Kaya nga po isinulat ng Panginoon Hesus yung aral na tinatawag na Espiritu ng Diyos na buhay. Kasi po may aral literal na nakasulat sa papel. May aral na espiritual na nakasulat sa puso. Hindi po magkalaban yan. Kaya hindi nyo pwede sabihin, ano ba yung mga inaaral mo? Mag-aral ka ng Biblia. Bakit? Yung bang aral ng mga kabutihang salita ay hindi po galing sa kalooban ng Diyos? Ang mabuting salita na nakasulat sa aklat ay kalooban ng Diyos. Ang mabuting salita, espiritual, na hindi nakasulat, kalooban din ng Diyos. Yung bang parehas na kalooban ng Diyos dapat magtalo? Yung ba nakikita nyo sa itsura ko, sasabihin nyo, agimat? Di ba sabi ko nga po, sacramental tools? Kayo ang nagbibigay ng salitang agimat, anting-anting, bling-bling. Sa inyo galing yun.
Kaya tanungin niyo ako, ano po yan? Sacramental tools. Ano po ba yung sacramental tools? Banal na gamit po. Para maging kasangkapan natin ito upang ipugot sa ulo ni Satanas na Diablo. Kaya ang nagagalit lang po sa amin, ang tumatawa sa amin, demonyo. Kaya kita nyo, yung taong masyado malapit sa Diyos, ang tingin nila mga siraulo. Di bali po, kahit tawagin nyo ako siraulo, basta ako, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung po isa-share ko sa inyo ngayon. Kaya nga po itong araw na ito, hindi po ito, no? Hindi po ito aksidente. Napakarami po talaga na hindi lang nauunawaan kung ano ang kalagayan ng bawat lingkod ng Diyos. Maging sa tao. Di ba? Ang Diyos po nagtalaga ng mga tao upang gawin ang kanyang layunin o kalooban. Kaya po, sa aking pagsusumikap sa pagsamba at paggawa ng kanyang kalooban, dumating ako sa ganitong kalagayan. Dumating ako. Dahil lumalapit pa lang po ako sa mga tao na may sapi. No? May sakit. Hindi ko pa nahihipo, magaling na. Bakit? Kasi nakita niya yung banal na liwanag. Ano po yun? Yun po ang Espiritu ng Diyos. Ang banal na liwanag. Kaya po, dala-dala ng Panginoong Hesus ang ilaw. Nagbibigay ng banal na liwanag. Dala niya ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Dahil lahat ng ginagawa ng Panginoong Hesus, siyang layunin ng ating Ama sa langit. Lahat ng sinasalita ng Panginoong Hesus ay salita ng kanyang Ama. Kaya minamahal kong kapatid, sana po, no, magbigay ng aral sa lahat, no? Ngayon, naunawaan nyo na. Sabi na, ano yung mga itlog-itlog na yan, ang bilog-bilog na yan? Ano yung mga krus na yan? Ano yan, para saan yan? Nasa Bible ba yan? Opo. Mga medalyon-medalyon ba yan? Nasa Bible ba yan? Opo. Yung plato sa dibdib mo, nasa Bible ba yan? Opo. Saan nakasulat? Yon. Di basahin natin. 12:4 ng Roma. Sinabi po ng banal na salita na galing kay Ama, Daniel, isara mo na ang mga salita. Tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Kung baka sa salitang simple lang, isarado mo na yung Bible, tatakan mo yung libro. Diba? Kaya lang, sinabi nga ang mga salita. May nagtanong, ano-anong salita yung pinasara? Kaya nga yung buong aklat tinatakan Ibig sabihin, lahat na nakasulat, doon, pinasara. Hindi ko mo pinasara, ay sarado, hindi na gagamitin. No? Kaya lang, hindi nga inuutos na gamitin. Buhay pa rin yun. Hindi lang inuutos. Kasi po, ang Espiritong Banal na sumaatin, pinaghahari ng Ama yan.
no? Itinatak ng Ama ang karunungan sa atin. Kaya sinabi po ng banal na aklat din, marami ang tatakbo paro't parito at ang kaalaman ng tao ay lalago. Di ba? Ngayon, ano ito? Ang nakikita nyo rito ay mga kaalaman. Bawat medalyon, hindi naman po power yung medalyon eh. Kung anong kaalaman meron sa medalyon. Di po ba? Katulad po ng San Benito. Hindi kung binili mo yung San Benito, ikaw na yon. No. Aaralin natin kung anong kaalaman meron na nakanda talaga sa medalyon. Di ba? O katulad ng mahal na ina. Ano ba yung role ng mahal na ina? Ano bang kahalagahan meron siya? Di po ba? Ang kahalagahan ng mahal na ina ay ang pagpili ng ama sa kanya. Kasi siya ang pinakadakila sa lahat. Ganun siya kahalaga. Ayaw nyo kay Mama Mary. No? Binagbibintangan nyo ang mga taong kumikilala kay Mama Mary ay sinasamba si Mama Mary. Bintang na naman yan. Ang tawag diyan paratang. Na nakasulat, huwag kayo magbibintang ng walang katotohanan. Di ba? Paratang na naman yan eh. Ito po. Pinili ng ama si Mama Mary. Ayaw mo. Ayaw nyo, di ba? Tanungin niyo si ama. Kung ayaw nyo, sa pinili ng ama. Sino ang nagdidikta sa inyo? Ang ama ba? O ang kalaban ng ama na tinatawag ng demonyo? Napakasimple po. Simple. Mahirap ba? Kaya kayo galit na galit, no? Dahil nga, nabasa nyo na naman. Huwag kayong sasamba sa gawa ng kamay ng tao. Tama po. Sinamba ba? Sinamba ba? Wala naman po sumasamba eh. Ba't kayo nakaluhod? Bakit? Kanino kami nakaluhod? Sa ribulto ba o sa ama? Hindi nyo ba alam? Ang ribulto at ikaw na nakaluhod, sa pagitan na yan, nandyan ang banal na espiritu. No? Natatapat lang, nasa harapan ka ng ribulto. Dahil, kung nakikipag-coordinate ka, nakikipag-usap ka sa banal na espiritu ng Panginoong Hesus, siyempre, nandun ka sa harapan ng kanyang larawan. Pero yung presensya ng Diyos, spirit po yun. Nasa gitna. Kuha niyo yun? Kung ayaw niyo pa rin paniwalaan, malaya po kayo. Bakit ko ipagpipilit? Ang ama, binigyan kayo ng kalayaan eh. Ako pa kaya hindi ko ibigyan ng kalayaan? Di po ba? Kung kalayaan nyo, kung kumontra sa kagustuhan ng ama, malaya kayo. Alam niyo naman kasi saan pupunta eh. Dalawa lang naman po dadaanan natin eh. No? Impyerno, papuntang langit. Ayaw nyo kay ama? Hindi kayo pwede sa langit. Dahil lahat mapunta sa langit, gusto kay ama eh. Ayaw nyo sa gusto ng ama, doon kayo sa gusto ng demonyo. Ganun lang po kasimple. Huwag natin pahabain. Kasi po,
Lahat na nilikha ng kamay ng tao, ito po ay ginagawa upang parangalan, no? Kung ano yung kanyang ginawa. Halimbawa po, si Mama Mary, ginawa ng tao upang parangalan, pasalamatan. Kung hindi kay Mama Mary, kala niyo ba maliligtas tayo? Hindi. Kasi siya po ang nag-alaga eh. Siya ang nagpalaki sa gagamitin ng Diyos Anak upang magkatawan tao siya sa ibabaw ng lupa. Ganun lang po yun. Kaya nga itong araw na ito, magbibigay ako sa inyo ng isang magandang balita. Idinikta sa akin ng Ama. No? Ito po, yung tinatawag na banal na liwanag. Nakita nyo yung krus sa gitna? Yung krus na yon? Yan po yung bato na pinulburize, minolde sa isang krus upang mabuo. Galing po yan sa Jerusalem. Galing po ng Jerusalem ang bato. Ang pagmamay-ari po na nagdala rito, panahon mga 60s, 60s po. Kasi nung panahon, nung araw po, yung mga 60s, yung mga bato-bato, pwede po mag-uwi ang Pilipino rito. Hindi po mahigpit. Pero ngayon mahigpit. Yun na itabi niya po yan, binigyan niya ako, nakagawa po ako ng gamit. Hanggang sa yung gamit na yun, napakabisa. No? Nagkaroon po ng baha sa amin. Kalahating bahay namin lubog. Kaya po yung mga ibang gamit po, natambak. Natambak po. Pero hindi naman inilabas yun. May araw po na naglinis kami. Nakita na isa sa kapatiran natin, si Patricio. Uy, Patricio, meron ka yan. Naalala ko po yung bishop. Siya po ay matanda sa akin na 10 taon mahigit. Ngayon 70 na ako, siguro siya, 80 plus na siya. Nasa Roma na po siya ngayon. Kasi residence po siya roon. Pero lumabas na po siya, bishop po siya, pero lumabas na po. Matanda na po siya. Yung 80 po, pero hindi siya masyadong katandaan kung tingnan. Katulad ko, 70 ako. O, tingnan niyo mukha ko. Mukha lang akong 69 and 10 months. Di ba? Ganun po yun. Kaya ito po, yun na buo. Yung mga bato na puti naman yung galing po ito ng Australia. Kasi sa Australia po, yung mga aborigines, meron naman po dyan yung mga manggagamot din, meron din. Marami rin po dyan. No? In every country po, may mga healing place din doon sa kanila. Kaya ito po, sinira niya ako. Kaya nung nabuo po ito, ako po mismo ang magpapatotoo sa inyo. Para nung nagdadasal ako, ang daming atake po sa akin. Dinidistract yung prayer. Ang ginawa ko po, idinikit ko to sa noo ko. Ikinurus ko. Para po nangapal ang mukha ko, ganyan nakapal, tapos po, pakiramdam ko, bumalik sa natural. Tuloy-tuloy ng prayer. Dahil ang liwanag po, ng banal na liwanag, ay galing po sa banal na Espiritu ng Diyos. Hindi natin pag-uusapan po kung muna sabing, kasi po 2,000 po ito. Kaya lang ipinromo ko ng 1,000 lang. Na 1,000 lang po. Lahat kayo na nanonood ngayon sa buong mundo, pag nagkaroon po kayo nito, umo-order pa lang kayo
pinagpapala na kayo. Dahil ang mga masasamang espiritu, nagpapack up na yan. Alis na tayo, darating na ang liwanag. Ito po yun. Samantalahin niyo po, hanggang ano lang po ito, hanggang katapusan lang nitong January. Babalik na po ito sa dati niyang presyo na 2,000. No? Pero kahit na hindi kayo umabot, ano ba naman yung 2,000 sa ibabago ng buhay niyo? Po ba? Panoorin niyo po yung isinare ko sa YouTube. No? At saka isa pa po espada ng mga arkanghel. Napakabisa po, no, ng 7 virtudes. Ang 7 virtudes po, ipinagkaloob po dyan ng Ama yung 7 kapangyarihan. Meron po nga po na medyo kine-claim niya yung kanya raw 10 virtudes. Okay lang po. Hindi naman po ako doon hindi po ako doon masyadong na-impress. Kahit 9, kahit 8, kahit na 20 virtudes pa, wala po kayo marinig. Bakit ko kukontrahin yun? No? Sapat na ako sa sinabi ng Ama. Kasi po, ang 7, napakahalaga po yan pagdating sa spiritual world. Meron po bang araw na 8 araw? Wala. No? Pangalan ng araw. 8 araw, wala Hanggang 7 lang. Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ano pa yung pang-8? Wala nang pong ganoon. Halimbawa po, yung kanya Arkanghel de la Guardia. Diba? Kumuha ba siya na napakaraming gwardiya? Pumili lang siya ng 7. 7 arkanghel ang pinili ng Diyos. No? Noon pa yan. Bakit ngayon naging 3 na lang daw, sabi ng iba? Hayaan natin sila yun. Kasi pinili ng tao yun, 3 Bakit tao? Bakit taong pumili? Sino ba ang namamahala ng simbahan? Diyos ba tao? Tao. Kaya tao rin ang pumili. No? Kinikilala nila 3 lang. Yung galing sa 7, parang nireject nila yung 4. Okay lang, hayaan natin sila. Tandaan nyo, ang Ama, hindi niya kailangan ng tao masyado matalino. Ang gusto niya, sumusunod sa Kanya. Kung ang pinili ng Ama si Maria, no? Sumunod tayo. Igalang natin yung pinili ng Ama. Kung pinili ng Ama 7 arkanghel, sumunod tayo. Paniwalaan natin yung 7. Kasi Ama may sabi. Katulad ng banal na aklat. May Exodus. Di ba? Ang dami sinabi. Sabi ng Ama, kahit na kay Moises, itatayo ko ang isang propetang katulad mo. Siya ang minamahal kong anak. Siya ang iyong pakinggan. Di po ba? Si Moises sinabihan. Kayo sinabihan din ni Moises. Pero pinakinggan niya ba ang Ama? Napakinggan natin ang kanyang anak. Patuloy niyang pinakikinggan si Moises. Hindi niya pinakikinggan ng anak. Sino hindi niya pinakinggan? Ang Ama. Kaya sabi ng ibang pare, no? Kung lingkod ka ng Ama,
no? Kami lingkod ni Moises. Kita nyo? Kasi sabi po ng bulag di ba? Iniimbestigahan yung bulag ng mga pare. Sabi ng bulag, kaya nga po nakakita ako. Nilagyan lang ako ng putik, naghilamos ako. Oh, nakakita na ako. Kaya, naniniwala ako. Sumasampalataya ako kay Jesus. Gusto nyo rin po bang sumampalataya kay Jesus? Sabi ng bulag. Sabi sa mga pare. Nagalit ang mga pare. Kung ikaw, sumasampalataya kay Jesus, kami, kay Moises. Kay Moises pala sila Di po ba? Oh. Kaya paminsan-minsan po, kung palalawakin natin ang ating isip, no? Kung nasa Diyos kayo, ipagpatuloy niyo yung papunta sa Diyos. Kung may nakikita naman kayo, nasa Diyos din, hayaan niyo siya. Kung ano yung pamamaraan niya, hayaan mo. Dahil tayo po, may iba-iba tayo ng pamamaraan. Pag kayo ba pumunta sa restaurant, di ba? Iisa lang ba kakainin ng tao? Di ba may pumipili ng dinuguan, may pumipili ng minudo, may pumipili ng nilaga, may pumipili ng perito. Iba-iba tayo. Yung iba gusto gulay lang. Yung iba gusto sabaw lang, tsaka kanin. Hahatulan mo ba yon? Oy, hindi masarap yan. Ito kainin mo. Doon siya nasasarapan Katulad yung sinasaktan ng katawan. Doon siya na-enlighten. Parang pinapagalitan niya yung katawan niya na sumuway sa kalooban ng Diyos. Hayaan niyo sila. Kung doon sila mababago. Di po ba? Kaya malaya po tayo. Sa lahat ng ating gawain, basta ipagbabago lang ng ating pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat. Araw-araw po gagawin ko po ang mga aral upang magabayan kayo. No? Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng gamit, tawagin yung banal na gamit. Kung nagsasalita sila na anting-anting, bling-bling, agimat, ipatunay nila. Kung hindi nila may patunay, paano nila nabigyan ng salitang agimat? Ano ba ang kahulugan ng agimat? Ano ba ang kahulugan ng bling-bling? Ako alam ko kahulugan ng bling-bling parang accessories. Parang display lang sa katawan. Pero tandaan nyo, meron tinatawag na physical protection and spiritual protection. No? Kaya may kasabihan po, the divine spirit of our God the Father Almighty, it will manifest in different form. Ang banal na espiritu ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, pwede siya maghari sa lahat ng bagay na gusto niyang pagharian. O, kita niyo na? Hindi natin pwede utusan ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang utos. Ang role natin, humingi ng awa, humingi ng tawad, humingi ng tulong. Diba? Huwag kang magsasalita ng, Ama, no? Iligtas niyo po ako. Dahil talo ako sa talo ako sa sugal Di ba? Meron nga magnanakaw, di ba? Nagtatakbo, magnanakaw Pinatay niya pa yung ninakawan niya, hinahabol siya ng pulis. Nakatago siya. Lord, itago niyo po ako. Pinagkatatago ng Diyos. Pagkatapos mong pumatay at magnakaw, itatago ka ng Diyos. Yon. Uutusan mo, itago ka. Bakit? Inutusan ka ba ng Diyos na pumatay at magnakaw?
Diba? Inutusan ka magmahal. Kaya kung ano yung ginawa mo, huwag mo siyang tatawagin. Then yung will na ibinigay siya ng Ama, ikaw ang hahawak ng will. Oh? Kaya, hindi naniniwala ang Amang nagkamali ka. Pinili mo yung mali. It's your will. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po sa susunod pong muli. Araw-arawan natin to. Matagal na po. Kung gusto nyo, panoorin nyo po. Kung ngayon nyo lang ako nakilala, no? May mga 2,700 video na in-upload ko sa YouTube, no? Pasensya na kayo, konti lang, no? Panoorin nyo po yung Bro James Vicente Healing Mission. Bro James Vicente Healing Mission. Marami to, libo-libo po yung mga taong nagsigaling, no? Sa awa ng Ama. Ginamit lang po tayong kasangkapan ng Ama upang magkaroon po ng kasagutan ang mga ninanais nila sa kagalingan. Kaya tandaan nyo no? Napakatibay na panlaban ng espada ng Arkanghel de la Guardia. At lahat na naguguluhan sa pag-ibig, trabaho, mga nahiwalay, mga lalaking ginayuma, mga sakit na hindi kayo makalaya sa sakit na gawa ng demonyo, gamitin niyo po, no? Ang pendant na ito. Isuot niyo po. No? Yung mga nagagayuma po, isaw-saw niyo lang po ito. At hilingin niyo, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling ko po, Ama, na ang tinubugan ng tubig ng pendant na ito at mainom po ng taong biktima po ng mga masasamang elemento, naway makalaya po siya. Pag inom po, igagaranti ko sa inyo, may malaking pagbabago kaagad ang mangyayari sa kanya. Especially na usog. Ngayon, paminsan-minsan po, dalawa. Nausog. Binigyan nyo na po ng emergency. Minsan po kasi, kapag yung nausog po, malalim na po. Nausog na, umaba po yung oras. Siyempre, lalo na bata, nagtae, nagsusuka, naapektuhan po yun dyan. Nasugatan na. Kasi nagkikiskis po yan So, nung nawala na siya, sa spiritual po, may mararamdaman pa ang bata na sakit. Kala natin hindi gumaling. No? Gumaling po siya spiritual. Tulungan na po kasi yung nakiskis po, namula yung kanyang stomach po, bigyan naman siya ng doktor ngayon kung ano po yung makakalunas sa mga sakit ng tiyan ng bata. Sana naunawan. Iginagalang ko rin po ang mga doktor. Kaya minsan po, may sakit spiritual, may sakit natural, may sakit halo. Natural and spiritual. Kailangan po yan. Pagkagaling sa spiritual, doktor naman. Pagpalain ko yung lahat ng kataas-taasang Ama. Lahat po na nakapanood ngayon, igagaranti ko. Makakatanggap kayo ng kakaibang uri ng pagkatao sa harapan ng Diyos. Pagpalain po kayo lahat. Mahal na mahal kayo ng Diyos, mahal na mahal ko po kayo lahat. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirit ng Banal. Amen, Amen, Amen. Salamat po.